Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikulang pinamagatang Fair Play. Tara na, umpisahan na natin ang kwento. Nagsisimula ang kwento kay Emily, isang kaakit-akit na dalaga na nakakaramdam ng pagkabagot sa isang party ng kanilang kumpanya. Lumapit ang kanyang katrabaho na si Luke at inalok siyang sumayaw. Palihim silang nagkikita kahit na bawal ang mga relasyon sa pagitan ng mga empleyado sa kanilang kumpanya. Habang nasa party, sinabi ni Emily na naiinip siya at gustong umalis para makasama si Luke. Iminungkahi ni Luke na pumunta si Emily sa banyo at iwanang nakabukas ang pinto. Nang magtagpo sila sa banyo, nanaig ang kanilang damdamin at naghalikan sila. Dahil may dalaw si Emily, napunta ang ketchup sa labi ni Luke, dahilan ng kanilang tawanan. Maya-maya, nag-propose si Luke kay Emily, at masaya siyang tumugon ng oo. Tumakas sila mula sa party at nagtungo sa kanilang apartment para magdiwang. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, inalis ni Emily ang singsing na ibinigay ni Luke upang hindi sila maghinala ng kanilang mga katrabaho. Sa trabaho, nagpapanatili sila ng distansya at umaakto ng normal upang maitago ang kanilang lihim na relasyon mula sa iba. Nagtatrabaho sina Emily at Luke bilang mga analyst sa Crest Capital, isang malaking kumpanya na nakikitungo sa pandaigdigang pamilihan ng pananalapi. Isang umaga, narinig nila ang balita na natanggal sa trabaho ang isa sa mga portfolio manager ng kumpanya. Kumalat ang usapan na maaaring si Luke ang susunod na makakakuha ng posisyon. Excited si Emily at agad na sinabi kay Luke ang tsismis. Nagpalakpakan sila at habang nag-uusap, napag-usapan nila ang kanilang kinabukasan, kabilang na ang pag-aasawa, pagkakaroon ng mga anak, at ang posibleng promosyon ni Luke. Isang gabi, habang natutulog si Emily, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss na nag-aatas sa kanya na dumalo sa isang mahalagang pulong ng kumpanya. Pagdating niya sa lugar ng pulong, nagulat siya nang malaman na wala roon ang kanyang boss na si Rory. Sa halip, sinalubong siya ni Campbell, ang CEO ng kumpanya. Napag-alaman niya na ang pagbisita ni Campbell ay para sa itaas bilang portfolio manager dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon. Labis na natuwa si Emily sa balita, ngunit nalito rin dahil ang mga tsismis ay nagsasabing si Luke ang makakatanggap ng promosyon. Pagkatapos bumalik mula sa mahalagang pagpupulong kay Campbell, ibinahagi ni Emily ang magandang balita kay Luke. Gayunpaman, si Luke, na matagal nang naghihintay kay Emily, ay naging kainahinala at nag-alala na maaaring may ginawa si Emily na hindi tama upang makuha ang promosyon. Mariing itinanggi ni Emily ang mga paratang ni Luke at iginiit na hindi siya kailanman gagawa ng anumang hindi kanais-nais para lamang sa kanyang karera. Napagtanto ni Luke ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng tawad kay Emily, at binati siya sa kanyang tagumpay. Kinabukasan, natanggap ni Emily ang mga pagbati mula kay Rory at iba pa niyang mga katrabaho para sa kanyang biglaang promosyon. Gayunpaman, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan at tsismis sa mga kasamahan kung paano nga ba mabilis na napataas si Emily sa posisyon. Mabilis na gumanda ang takbo ng karera ni Emily, ngunit si Luke, palihim na naiinggit at naghihinala, unti-unting lumayo sa kanya. Naging malamig ang pakikitungo nito at puno ng galit. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumindi ang sama ng loob ni Luke. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Emily na tulungan siyang makakuha ng promosyon, tinanggihan ito ni Luke, na nilamon ng selos at paghihinala. Isang gabi, dumalo si Emily sa isang party kasama ang mga executive ng kumpanya. Napag-usapan nila ang mababang pagganap ni Luke, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya na aabot sa milyon-milyong dolyar. Sinubukan ni Emily na ipagtanggol si Luke, ngunit binaliwala ng mga executive ang kanyang mga salita. Nais nilang tanggalin si Luke, ngunit hindi nila magawa dahil si Luke ay isang personal na pabor kay Campbell mula sa isang kaibigan. Samantala, nagpasya si Luke na pagbutihin ang kanyang kakayahan. Nabasa niya ang isang imbitasyon para sa isang seminar mula sa isang kilalang eksperto sa paglikha ng nakakakumbinsing mga kwento upang makaimpluwensya sa iba. Umaasa si Luke na magagamit ang kaalamang ito upang mapabuti ang kanyang performance sa trabaho. Samantala, umuwi si Emily ng lasing at humingi ng tawad kay Luke dahil hindi niya natulungan itong pagandahin ang kanyang trabaho. Sinubukan ni Emily na landiin si Luke, ngunit tinanggihan siya nito, sinasabing hating gabi na. Lalong lumala ang kanilang relasyon, lalo na nang mapansin ni Luke na palapit ng palapit si Emily kay Campbell. Inilunod si Luke ng selos at pangamba, iniisip kung ang relasyon ni Emily kay Campbell ay higit pa sa pagiging magkatrabaho. Isang umaga, lumapit si Luke kay Emily na may alok na bumili ng isang partikular na stock, nangangako ng malaking kita matapos ang pagsasara ng merkado. Nag-alinlangan si Emily dahil ang investment ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Gayunpaman, kumbinsido si Luke na ito ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin.
Sa kasamaang palad, pagkatapos magsara ang merkado, biglang bumagsak ang halaga ng stock, nawasak si Emily dahil sa malaking pagkalugi at sinubukan niyang makahanap ng paraan upang mabawi ang mga nawala. Pumunta siya sa isang bar, kung saan sinamahan siya ni Luke. Sinabi ni Luke na ang CEO ng kumpanya ng kaibigan niya ay malapit nang magbitiw sa posisyon at iminungkahi na ibenta ni Emily ang 50% ng kanilang stocks upang mabawi ang mga naunang pagkalugi. Sa sobrang desperasyon, sumunod si Emily sa payo ni Luke at ibinenta ang kanilang stocks. Kinabukasan, inanunsyo ang pagbibitiw ng CEO at biglang bumagsak ang halaga ng stocks ng kumpanya. Sa kabila nito, nagawa ng kumpanya ni Emily na maiwasan ang pagkalugi at kumita pa nga. Nang matanggap ni Emily ang kanyang bonus, nais niyang ipagdiwang ito at inanyayahan si Luke na maghapunan. Subalit, hindi sinagot ni Luke ang kanyang mensahe. Hindi nagtagal, inimbitahan si Emily ng kanyang mga katrabaho upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Si Emily, na pagkabigo ay pumayag na sumama sa imbitasyon ng kanyang mga katrabaho. Pumunta sila sa isang nightclub, kung saan uminom ng sobra si Emily. Pag-uwi niya sa bahay na lasing, inilabas niya ang laman ng kanyang bag, kabilang ang bonus check mula kay Campbell. Nagkamali ng akala si Luke at inisip na ang tseke ay bayad sa palakpak para sa serbisyong ibinigay ni Emily sa isang lalaking nakilala niya sa club. Labis na nasaktan si Emily nang akusahan siya ni Luke na isang mababang uri ng babae. Samantala, sa opisina, narinig ni Luke ang mga chismis tungkol kay Emily na nagparty buong gabi at gumastos ng malaking halaga ng pera. Biglang tumigil ang usapan nang i-anunsyo ng executive board ang pagtanggal kay Rory, ang kanilang superior. Nakakita ng pagkakataon si Luke na ma-promote, kaya nilapitan niya si Emily at hiniling na kausapin nito si Campbell para sa kanyang promosyon. Nagalit si Emily sa kahilingan ni Luke at sa kanyang pagiging makasarili at kawalan ng pagsisisi. Pilit na ipinapaliwanag ni Luke na kaya ni Emily na impluwensyahan si Campbell, tulad ng ginawa niya para makuha ang kanyang sariling promosyon. Galit na galit si Emily, ngunit iginiit ni Luke ang kanyang kahilingan. Sa huli, sinabi ni Emily kay Luke na hindi siya karapat-dapat sa kumpanya at dapat na niyang kalimutan ang promosyon dahil masama ang mood ni Campbell. Gayunpaman, dahil sa pagkabulag sa ambisyon, dumiretso si Luke sa opisina ni Campbell at iniistorbo ito sa gitna ng isang tawag sa telepono. Nagsalita si Luke tungkol sa kanyang katapatan sa kumpanya at lumuhad pa siya para magmakaawa na ibigay sa kanya ang posisyong iniwan ni Rory. Biglang pumasok ang isang lalaki, at inanunsyo ni Campbell na ang bakanteng posisyon ay ibibigay sa lalaking iyon, na nakapag-generate ng $10 milyong sa loob lamang ng isang quarter. Umalis si Luke ng labis ang kahihiyan, at sa kanyang pagkalasing, dumiretso siya sa tahanan. Sinabi niya na ang layunin niya ay tulungan si Luke na makahanap ng mas magandang pagkakataon sa ibang kumpanya dahil malinaw na hindi pinahahalagahan ni Campbell ang kanyang kontribusyon. Gayunpaman, maling naintindihan ito ni Luke. Iniisip na hindi na siya kailangan ni Emily bilang analyst at nakikita niya ito bilang mapagmataas dahil sa mas mataas nitong posisyon. Biglang tumawag ang ina ni Emily at ibinalita na may nakahanda silang surprise engagement party para kina Emily at Luke. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Emily dahil nasa bingit na ng pagkasira ang kanilang relasyon. Isang gabi, inakusahan ni Luke si Emily ng pagtatapon ng kanyang mahalagang tala. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo, at binitawan ni Luke ang akusasyon na nakuha ni Emily ang kanyang promosyon sa pamamagitan ng pakikipagpalakpakan kay Campbell. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, bigla na lamang nawala si Luke. Sinubukan ni Emily na makipag-ugnayan sa kanya ng maraming beses, ngunit palaging nakapatay ang telepono nito. Sa huli, nag-iwan si Emily ng voicemail, humihingi ng tawad para sa stress na dulot ng kanyang promosyon at sa hindi niya pagkonsidera sa damdamin ni Luke ng pagiging irresponsible at hindi pag-intindi sa sitwasyon, habang si Luke naman ay inakusahan si Emily ng pagiging mapagkunwari at ginagamit ang kanilang relasyon para sa sariling kapakinabangan. Habang tumataas ang tensyon, napansin ng mga bisita ang kanilang pagtatalo, at unti-unting nagkagulo ang party. Sinubukan ni Emily na kalmayin si Luke at ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit si Luke, na lasing at puno ng galit, ay nagbitiw ng masasakit na salita. Sa kabila ng lahat, ipinaalala ni Emily kay Luke ang mga masasayang sandali nila at kung paano nila tinulungan ang isa't isa sa nakaraan. Subalit, si Luke ay tila hindi na makikinig, at sa halip ay umalis ng galit. Labis na nasaktan si Emily, ngunit napagtanto niyang hindi niya maaaring ipilit ang isang relasyon na puno ng galit at kawalan ng tiwala. Umalis siya sa party ng may mabigat na damdamin, iniisip kung paano nila maayos ang kanilang nasirang relasyon o kung panahon na upang tuluyang maghiwalay. Inakusahan ni Emily si Luke ng paglalaro ng laro gamit ang kanyang dramatikong pag-uugali at tinuring ito bilang hindi makatarungan at kabaliwan.
Ang gabing sana ay magdiriwang ng kanilang engagement ay nauwi sa isang nakakahiya at masalimuot na gabi. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo sa banyo, ngunit sa kabila ng pagkabigo at matinding emosyon, nagkaroon sila ng matinding pagniniig. Dahil sa labis na kasiyahan, itinulak ni Locke si Emily laban sa lababo, na nagdulot ng pasa sa kanyang mukha. Kinabukasan, ginamit ni Emily ang pasa sa kanyang mukha upang linisin ang kanyang pangalan sa trabaho. Sinabi niya sa kanyang boss na lahat ng sinabi ni Locke ay isang kasinungalingan at inakusahan si Locke ng pagiging obsessed sa kanya at pagsubok na mag-stalk sa kanya. Si Campbell, na hindi gusto si Locke, ay naniwala kay Emily at sinabi na tapos na ang karera ni Locke. Pinayuhan ni Campbell si Emily na mag-move on na. At sinabi ni Campbell kay Emily na huwag mag-alala tungkol kay Locke, at nararapat lamang siya ng kaligayahan at tagumpay nang wala siya. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Emily si Locke na nag-iimpake ng kanyang mga gamit at nagsasabing aalis na siya sa kanilang apartment. Hiningi ni Emily ang isang paghingi ng tawad mula kay Locke para sa kanyang mga maling akusasyon, ngunit patuloy na nagrereklamo si Locke tungkol sa promosyon. Nawala ang pasensya ni Emily, kinuha ang isang kutsilyo, at isinaksak kay Locke dahil sa kasalanan niya nagmakaawa siya at humingi ng tawad. Sa una, hindi pinansin ni Locke si Emily, ngunit nang saktan ni Emily ang kanyang braso, napagtanto niyang seryoso siya. Umiiyak si Locke at humingi ng tawad sa pagkasira ng buhay ni Emily at sa pinsalang idinulot sa kanyang sariling reputasyon. Pagkatapos, inutusan ni Emily si Locke na linisin ang dugo sa sahig at agad na umalis sa apartment. At dito nagtatapos ang pelikula. I-like at mag-subscribe na sa aking channel para updated kayo sa iba pang mga video. Hanggang sa muli, salamat!